Dumako naman tayo sa usapang korupsyon na isang malaking problema na unti-unting nasusolusyonan dito sa ating bansa. At alam nyo ba na ang buwan ng Desyembre ay ang Anti-Corruption Awareness Month? At yan ang mapapag-usapan natin ngayong umaga kasama ng chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Sir Martin Dino. Good morning. Magandang umaga po sir at welcome back sa Good Morning po sir. Magandang umaga Sandro at Carla at sa ating mga milyon na nanonood ngayong umaga. Sir, siguro simulan po natin. Alam naman natin na nung huli tayo nag-usap dito ay ang napag-usapan po natin ay kumbaga yung mga, kasi nung election pa po ito at ang napag-usapan po natin na kumbaga kayo po ay hinihikayat nyo po yung mga kumbaga hindi nanalo na kung gusto talaga nilang magserbisyo ay tumulong at sumama po sa inyong organisasyon para nga po lumaban sa korupsyon. Mabibigyan niyo po ba kami ng update para we can start off from where we left off? Tama ka doon Sandro na kung saan sa ngayon ho ay marami na nakipag-ugnayan sa Volunteer Against Crime and Corruption dahil yung itinayo natin na Active Barangay Volunteer Against Crime and Corruption at dito nga ay ininganyo natin o inanyayahan natin ang mga natalong kapitan tumakbong kagawad na kung saan hindi doon natatapos ang inyong nais na magserbisyo sa ating barangay. Dahil dito ay mapapakita natin na talagang desidido tayo anong gagawin natin dito dahil meron tayo nga sinasabi natin na meron yung tinatawag na procurement watch no, ng BACC na meron ng Bidding and Awards Committee kung saan merong NGO representative na mababantayan ngayon natin ang pananalapi ng barangay sa pamamagitan ng pagbabantay natin dun sa bidding mismo. Mababantayan din natin yung kung halimbawa mayroong mga ghost employee, yung ghost delivery, overpricing sa barangay. So malaking bagay po ang magagawa nun hong mga hindi pinalad na kapitan at saka kagawad kung magtatayo kayo sa inyong kanya-kanyang barangay ng Active Barangay Volunteer Against Crime and Corruption. Pati yun hong sa crime and corruption, mababantayan din po natin. Pag lumalaga na pang drugs, pagtas walang ginagawa si kapitan, at saka yung nanalong kagawad, pwede nating i-report yan. Para dahil kailangan kung talagang gusto mong sa ating barangay, trabahuhin mo, nanalo ka dyan, yes, magtrabaho ka. Nakakatuwa ito dahil nakikita natin yung tunay na intensyon ng mga tumatakbo. Kasi kahit hindi sila nanalo bilang kagawad, talaga nakikita natin na kung gusto nila mag-volunteer dito, yun ang tunay na talagang gusto nila maging active. So, kamusta naman ang reception ng mga tao dito? Marami na po bang sumali? Naku, napakaraming nakipag-ugnayan na sa BACC at gustong nilang sumali dahil dito nga ay nalaman nila na hindi katapusan ng mundo sa kanila yung paglilingkod sa barangay dun sa pagkatalo nila. Malaki ang pagkakataon pala na talagang hands in hand, side by side, pwede silang tumulong lalo-lalo na dun sa pagbabantay ng pananalapi ng barangay at saka pagbabantay kung talagang aktibo na gumaganap ang nanalong kagawad, ang nanalong kapitan sa kanilang tungkulin na inaplayan sa barangay. And ito naman po sir, nakikita natin na kumbaga kasama yun sa mga proyekto niyo. Pero ngayon nga pong month na ito, ano pa po ang mga special na proyekto na lined up po para sa BACC? Ito na nga, pinaghahandaan namin ang Graft and Corruption Summit ng BACC. Nagawa na namin ito at ngayon ay gagawin natin uli. Katunayan, ito sa Bicol Region ni President Dante Jimenez, yung anti-corruption campaign na kung saan yung mga halal, yung mga bagong halal na local government official and national ay pinapaalam natin sa kanila yung kanilang responsibilidad, yung accountability na pagka ikaw ay gumalaw ng pera ng bayan at wala sa ayos, ay pwede kang makulong. Kaya nga, di ba, na-postpone ng eleksyon ng SK dahil dito sa mga nagaganap na to at aktibo pa rin ang BACC, most especially ang laki ng parting ginanapan ng BACC dito sa PDAP na kung saan nabantayan natin ang BACC po ang nagpapirma ng 1 million signature. At the same time, ang aming mga miyembro sa buong Pilipinas ay inisyuhan namin ng warrant of arrest at saka litrato ni Janet Napoles at ng kanyang kapatid. Dito nga ho namin inulunsa dito sa Luneta
yung 1 million march natin doon at nagtayo ng malaking booth doon ang BACC. At natutuwa kami dahil kinabukasan ay naglabas na agad ang ating Pangulo ng pabuya na 10 milyong piso kung sino ang turo o makakahuli kay Janet Napoles na kung saan agad-agad ay nahuli yan. Pero ganun pa man, binantayan pa rin natin dito sa Makati City Jail. At isa pa sa mga pinapalo up ng BACC ngayon ay nakita nyo naman yung kontrobersyal na paglaya ni Libiste na kung saan, alam nyo, sa amin lumapit yung magkapatid si Dina tsaka yung kapatid niya si Nazaret, lumapit sila sa Volunteer Against Crime and Corruption para mari-autopsy at saka maipaglaban natin yung sinapit ng tatay nila na kung saan nagwagi tayo. Kaya lang na yung lumaban sa atin na lawyer doon ay nauna nang namatay. At ito ang minomonitor natin ng gusto ngayon at ganun yung iba naman, tuloy-tuloy tayo sa pagpapalo up ng mga kaso. Most especially, may bago na naman kami ngayon, yung Kirolito Go na kung saan kami din ang tumulong sa kaso na to. So nakikita natin na sobrang busy talaga ang VACC para sa buwan na ito and all throughout the year. Pero para sa mga karaniwang tao naman, paano po sila magre-report sa inyo ng mga kung meron silang nakikitang mga corrupt practices? Actually, ang VACC ay nakipag-ugnayan sa isang organisasyon. Ito yung Matada. Ito naman ay multisectoral, no? May mga kasama tayo dito na organisasyon ng mga nagmamay-ari ng bus, no? Yung mga nagmamay-ari at driver ng taxi, yung jeepney organization at motorcycle organization. Malaki ito. Ang talagang panuntunan at gustong gawin ng mata ng kalsada, yung magiging miyembro natin, ay wag natin sayangin ang pagiging cellphone capital ng Pilipinas sa buong mundo. Gamitin natin ngayon ang ating mga cellphone kasi karamihan dyan mayroong pang camera at saka mayroong pangkuwan ng yung moving video na kung saan magagamit natin ito pagka gusto natin talaga na may nakita tayong krimen, nararapat lamang na i-video natin yan tapos i-report nyo sa pulis at dyan naman papasok ang BACC. Pagka halimbawa, ikaw ay nag-report sa pulis at walang ginawa ang pulis na aksyon sa iyong ni-report, diyan na po kami magpa-file ng complaint against dun sa pulis na pinag-reportan nyo. At hindi lang diyan, pati po sa barangay na kung saan pag nagpa-blatter kayo at hindi umaksyon, kung sino man yung napag-reportan, mananagot sila dahil meron tayong tinatawag na grave negligence. Nandyan ka sa pwesto na yan para tugunan ang problema ng nagre-reklamo sa iyong mamamayan. Kaya yung humata ng kalsada, nilunsad na namin ito sa pakikipag-ugnayan po namin sa Philippine National Police, yung PCHR, sa pangunguna ni General Sunny David at ang aming nangunguna din dito na NGO President, no? Walang iba kundi si Baby Tan. Yes. So maganda dito, Carl, nakikita naman natin na yung Volunteer Against Crime and Corruption talaga ay kumbaga yung mga ginagawa nila ay tinutulungan palalo yung gobyerno. Kumbaga on their own alam nila na kailangan gawin ito dahil talaga napakasama ng korupsyon sa ating bansa ngayon. At yun nga na, kumbaga sinusupport ang tuwid na daan na pinopromote nga ng ating Pangulo. Yes, oo, totoo yan. At saka dapat ngayon, no, magtulong-tulong ang ating mga mamamayan. Kaya lang, nalungkot nga kami, ayun, hopefully, no, mabalik yung aming ugnayan sa PIDEA. Dahil ngayon ho, napakalaki ng problema natin sa illegal drugs. Nung araw ho kasi, meron tie-up ang BACC at ang PIDEA na kung saan binabantayan ho namin lahat ng kaso na isasampa. Dahil alam mo, Sandro, Carla, ang pagkapanalo ng gobyerno ay hindi doon sa pagkayo nagkahulihan kayo. Dapat ho, sa loob ng korte, pag naipakulong na natin yung mga drug lord, yun ang panalo ng pamahalaan. Pero sa ngayon, lumalabas na medyo natatalo na naman tayo sa pagkakataong ito. Kaya kailangan merong nagmumonitor, merong mga NGO na nagbabantay diyan sa loob ng courtroom para masigurado natin na itong mga drug lord na to ay kung hindi man wala man ng bitay, maipakulong natin sila ng habang buhay. Alright.
Maraming salamat. Siyempre, alam naman natin, Carl, na tulong-tulong talaga tayo lahat para sa pagsulong ng ating bayan. Maraming salamat po, sir, sa inyong panahon ngayong umaga. That was Chairman Martin Bobet Dino ng Volunteer Against Crime and Corruption. Thank you po, sir. Salamat. Thank you very much sa inyo.